Malasakit, aksyong walang atrasan. Balik po tayo sa ating programa. Ito po ang DWIZ Aksyon Agad. kasama Aksyon natin Agad. via Zoom si Floro Francisco, ang founding president Seniors for Seniors Association Incorporated and council member Senior Citizen Sectoral Council of the National Anti-Poverty Commission. Ito po isa po ito sa mga tumutulong ho sa mga senior citizens ho natin, nakikipaglaban, nakikipagbuno mga kaibigan. Si Floro Francisco na imbag nga Madam Sir. Good afternoon, Sir Floro. Good afternoon, Manong Joel, na imbag nga malimyo apo. Ayan, si Floro. Sana hindi nila nakawin yung ano natin, yung video natin dito. O, gagamitin nila sa kanila. Naalala ko yung isang anchor dun sa stasyon nyo. yung ating topic ginamit. Yun ang ginamit. Anyway, kumusta na ba? May pag-asa pa ba ang mga matatanda, ang mga senior? Ang daming kasing tumatawag sa atin. Walang mga pensyon, walang natatanggap na ganito, walang man lang Joel, tulong. May buhay, may pag-asa. Okay. Walang laban. Apo. Oo. At anyway, nung nakaraang linggo, Apo. nagkaroon ng House Committee hearing. At of course, ni-raise ulit yung issue ng Universal Social Pension, pero Ayun. yun ay nakapending dahil Oo. nasa Technical Working Group ng Appropriations Committee. Mm-mm. Pero may mga bagay na medyo maganda-ganda namang pag-usapan at medyo mga bago, no? At maganda ring i-agenda dahil may mga issue na dapat harapin eh. Okay. Isa sa pinaka-importanteng issue na pinag-usapan nung nakaraang committee meeting ng House Committee nung August 11 ay itong proposal ni Representative Eulogio Leo Rodriguez ng Catanduanes yata yun, no? At kanyang isinusulong na maging stricto sa pag-iimplementa ng discount at yung mga special discounts ng mga promotional items ng mga establishmento ay dapat ay ipapatong pa rin. Ipapatong pa rin yung 20% discount, no? At ito ay mukhang nagkasundo ang lahat na dapat ay ilagay sa amyenda ng batas ito. Na yung kasi maraming nandadaya no? Maraming nandadayang establishmento at pinapalagay na yung 20% discount Opo. ay dapat ilagay on top of the promotional discounts kung ano man yung mga sales and promotions. At ito ay pinagkasunduan. Tapos binigyan din kasamang Joel, no? Kasi itong mga establishmento magugulang Yung VAT ay hindi yung discount, talagang deduction yun. Tinatanggal yun. Huwag nilang ituring na discount yun dahil di naman nila pera yun Yun ay perang pupunta sa gobyerno. Bakit nila pinagkakait? So, yun yung number one. At saka yung isang importante doon, yung pagsasaayos ng batas ng anti-fraud. Lalong-lalo na para sa mga senior citizens na nabibiktima ng mga cyber crime at saka mga cyber fraud. So, yun ay pinag-usapan. At saka yung isang panukala na bago, yung House Bill ni Mila Magsaysay, no, yung senior citizens parang parang yung SK Sangguniang Nakatatanda. Okay. At ito ay tinutulak nila para meron daw siguradong representasyon ng mga senior citizens na regular member ng barangay at saka municipal at saka provincial boards. Actually, supposedly makakapanayam din natin si Congresswoman Magsaysay. So happen may event yata ngayon. So sabi niya, tama Dani, nakiusap Jacqueline, tama, nakiusap bukas makakapanayam natin si si Congresswoman. Para malaman natin yung kasi alam mo sa totoo lamang, sabi ko nga, paulit-ulit na lang. Ang tanong ko lang dito, Floro, para sa kabatiran ng mga senior citizens natin dito na inaantay itong Universal Pension Bill na ito or Universal Pension Act
Para, kumbaga, wala nang sisihan, wala nang, alam mo yon, wala na yung nagbabangayan, wala na yung reklamo dito, reklamo doon. Kasi sabi ko nga, kung ito, okay sana ito, wala magrereklamo, hindi ba? Ano bang dahilan? Bakit until now pending pa rin? Kasi nakakainis na eh. Ang tagal na hong usapin yan, bakit until now pending pa rin po? Ano bang problema talaga? Ang babaw ng dahilan na Ka-Joel, kasi ito ay inaprubahan na nung 19th Congress eh. Ang hindi ko malaman kung ano talaga ang dahilan nitong si Congresswoman Swansing na chairperson ng Appropriations Committee. So si Swansing pa rin? Sabi ngayon bigla na reviewin at baka raw hindi kayang i-sustain. Anak ka ng teting, ang dami nyo nga binubulsang pera. ang dami nga perang nabubulsa sa flood control. Alam naman po natin lahat yun, napakaraming pera ng Pilipinas. Mga bagong mga anomalya na nabukal. Mga animalya na naman. Alam naman natin na karamihan politiko yung sangkot, hindi po ba? Di ba? Sabi nga kung walang kurap, siguro, di po ba? Ay maganda ang Pilipinas. Manong bawasan lang muna nila yung kanilang ninanakaw. Yun na nga. Itong si Congresswoman Swansing naman. Congresswoman Swansing, maawa naman kayo, tatanda rin ho kayo. Siguro may mga lolo't lola, tata. Siguro hindi nyo kailangan dahil mayaman kayo eh. E paano ho yung mga naghihirap na mga matatanda na nagpe-pensyon lamang ng 2,000? Yung mga matatanda na halos walang pensyon, walang-wala, di ba? Ay nako. Malaking bagay po 'yan. Alam mo, isa pa yung anomalya na 'yan sa social pension na 'yan, yung SOCPEN. Alam mo bang 41% ng tumatanggap diyan ay hindi karapat-dapat? Mario, at 41% ng mga dapat na tumatanggap ang hindi tumatanggap dahil sa anomalya sa listahan. Kaya nga po Kaya nga Sir Floro, sana maitulak ko ninyo ito. Total, kayo naman po magkakasangga nila Congresswoman Magsaysay, nila, sino ba to? Si Kong Ompong, di ba? Sana sabay-sabay na talaga na. Sa priority bill. Nakailang ledak na matapos ang natapos na ang SONA, nakailang meeting na sila sa ledak. Wala naman, hindi naman naisama. Malaking problema rin siguro itong ating presidente. Baka wala rin talaga sa kanyang radar ang issue na to. So, okay, number one natin is binabantayan pa rin is universal pension, no? Ano pa bang pangalawa na makakatulong Meanwhile, habang hindi pa nagagawa yung universal social pension, ayusin yung listahan. Dapat i-purge. Marami dyan tumatanggap. Dati nang may SSS, GSIS daw yung iba ayaw naman nilang, hinahamon ko nga ang sabi ko sa DSWD, ipaskil nyo. Paskil nyo sa dingding dahil makikita namin yung pangalan, alam namin ng kapitbahay namin, alam namin ng kapwa namin senior kung karapat dapat o hindi. Hanggang ngayon walang magpapaskil. Ito namang mga leader na mga senior citizen sa mga local level, ayaw naman nilang suwagin yung yung OSCA at saka yung mga mayor na yung listahan ay ipaskil sa dingding para makita kung sino talaga ang karapat dapat at hindi. Oo nga po yung namamatay na yung mga ibang nakatatanda, talagang tunay na nangangailangan pero nakamatayan na lang nila ang pag-asa na sila'y mapasama sa lista samantalang merong bago lang na senior na nakakatanggap daw, yan ang chismis. Ay nako, Mario Joseph talagang hanggang ngayon problema talaga pa rin ang kapakanan ng mga senior citizens. Parang hindi sila tatanda, no? Siguro sa kanila, sabi ko nga po, pagtanda nila kasi marami silang, alam niyo po yun, may pinagkakakitaan May maleta na sila may mga maleta na po. Opo. At talaga yung maleta na yan, Oo. Samantalang yung mga senior citizens, kawawa ho. Okay, sige. So for now, ano po yung mga programa ng grupo ho natin, Sir Floro, para sa mga senior citizens po natin? Marami po kasi tayong tinutulak kasi hindi lang naman yung tungkol sa pension. Ang isang tinutulak natin dyan, yung long-term care at saka yung geriatric medicine. Yes. Number one yan. Kailangan magkaroon ng mga regional hospitals na ibang handling sa mga nakatatanda, yung long-term care at saka senior care ay iba. So kailangan natin ng mga geriatric hospitals o mga geriatric wards sa lahat ng mga government hospitals para i-handle ito at magkaroon ng human resource development kasi kokonti ang doktor na nagdalubhasa sa pangangalaga sa geriatric medicine. Pati yung mga nurses, yung mga
mga allied medical professionals, kailangan din sila mag-specialize dyan. Opo. So, dapat ay punduhan yan. Magbigay ng mga scholarship grants. Pag-aralin yung mga interesado mag-aral tungkol dyan. At saka, yung mga government hospitals o pati private hospitals ay bigyan ng mandato na dapat ay magkaroon sila ng geriatric ward. Eh, ang problema nga ho natin, yung iba nga ho, nasa abroad na. At yung iba, mag-abroad pa dahil nga po, wala naman sila napapala. Kaya nga sabi nga ho natin, kung may iaayos lang po sana ang lahat ng sistema sa ating pamahalaan at yung bawat sektor ng lipunan, tulad nung sinasabi ho ninyo, magtatayo tayo ng mga ospital sa probinsya. Ang problema doon, nagtayo ka, pero kulang ang doktor, kulang ang mga nurses, kulang ho yung mga facilities, hindi po ba? Because nga, hindi priority. Paano Hindi priority. Nag-abroad ang mga magagaling na Pilipino dahil di naman sila inaagalagaan ng gobyerno. Ayun na nga Babayaran po sila ng matinong tax tapos babahain naman yung bahay nila. Ayun na nga po. Yun ho yung malaking problema doon. Kaya hindi ko ho alam. Tayo naman po ay kasama. Ako po, alam nyo ho yan. Kakampi nyo ho ako at kasama nyo ako sa pagsusulong ho para sa kapakanan ho ng mga senior citizens ever since po yan. Nasa kabilang ano pa tayo, doon pa, ilang taon na nakalipas. Kaya nga, tinawagan ko ulit kayo para na marinig tayo ng mga senior citizens natin. Ano ba ang latest? So, ang latest po yung tinutulak, Universal Social Pension. Pangalawa, yung sinasabi nyo, yung geriatric, what do you call this? Long-term care at saka geriatric health. Okay. At least, sana, the next na magkausap tayo, may update tayo regarding that. Meron pang isang meron pa silang utang kasama Joel. Ano pa yun? Matagal na yung batas na bawat munisipyo ay magkaroon ng senior citizen center. Okay. Ang compliance diyan napakababa. At magtataka ka, bakit may mga ibang munisipyo dala-dalawa building pero yung mga iba wala? Mga alaga ng politika yung iba, meron. Sige nga, pakibigyan mo nga ako ng ano niyan at sasabunin natin sa mga susunod na ano natin. Araw. Di ba? Yung daycare center na yan, matagal na yan, batas na yan. Maawa na ho kayo sa at mga... may mga budget allocation yan, Ka Joel. May mga budget allocation yan. Sana pupunta yung budget? Dapat sa LGU at saka sa DPWH, ewan ko kung may nagmo-monitor niyan, gusto ko ngang itulak yan sa Social Watch kasi may isang NGO na nagmo-monitor ng budget. Kung saan napapapunta yan kasi annually may allocation yan. Apo. So, sino ang mga na in charge diyan, dapat natin kalkalin. Kasi magandang programa yung magandang programa yung daycare center. Halimbawa ako, meron akong kasama sa bahay ng matanda. Papasok ako sa trabaho, wala akong mapag-iiwanan sa kanila, dadalhin ko siya sa daycare center. Ayun. Parang katulad dun sa mga bata. Ayun. Meron parang naka-allocate na budget dyan. Anong ginagawa ng LGU? Anong ginagawa ho ng LGU? Sabi mo nga, nasa batas yan. May batas yan, di ba? Batas yan Oo. Ano nang ginagawa nila? Tagal-tagal nang hinahawakan ng DSWD yan, hindi pinupukpok. At least, ngayon, itong National Commission of Senior Citizens, nung medyo maayos-ayos yung kanilang budgetan na sila, meron na sila ngayong compliance monitoring at makukuha natin ng datos dyan kung sino-sino mga LGU na hindi nagtumutupad niyan. Makukuha sa yan. Magandang interviewin mo rin yung National Commission of Senior Citizens. Yung DSWD kasi 1992 pa ang batas, palpak yung DSWD na yan, walang nagawa. Si Attorney Mercedes Gutierrez. Di bale, medyo busy lang. Anyway, Floro, maraming salamat sa oras mo today. Very short pero at least alam natin kung saan patungo at kung ano po ang mga ginagawa ho ninyo para makatulong po sa mga senior citizens po natin. I'm giving you now the time para mensahe po sa mga senior citizens na nakatutok po ngayon. Magandang hapon mga ka-seniors. Alam mo, ang kailangan talaga natin ay magkaisa. Mag-unite tayo hanggang sa local, provincial at saka national level. Yung pong mga existing na mga federation at confederation dyan, magkasundo na po kayo. Mag-usap-usap po kayo at pwede po akong sumama sa inyo makipagkasundo. Kasi kung hindi tayo magkakaisa, yung boses natin ay hindi naririnig. At yung mga leader na mga senior citizens sa mga barabarangay at saka sa mga munisipyo, ang loyalty po natin dapat sa senior citizen, hindi kay mayor at saka kay kapitan.
kung ang leader po ninyo ay utu-uto ni Mayor at saka ni Kapitan, palitan po ninyo kasi hindi po nakukuha yung mga hinaing natin, hindi na-address, yung mga issue natin ay hindi naayos. Marami po tayong problema, hindi lamang po sa usapin ng ayuda at saka ng pensyon. Yung ating kalusugan, kailangan po. Yung ating healthcare, long-term care, kailangan po yan. At pati na rin po yung employment kasi marami sa atin ay may mga kakayahan, may mga espesyalista sa atin sa maraming bagay. Dapat po ay ihanap sila ng hanap buhay kasi pwede pa naman po tayo makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa, sa pagpapaunlad ng ating bayan. Marami pong mga senior citizen nagretirong mga matataas ang katungkulan sa gobyerno at saka sa pribado. Pero wala po ay yung mekanismo kung paano tayo makakatulong. 1992 pa po yung batas pero wala pong mekanismo na naisagawa ang DSWD. Tapos ngayon ayaw pa nilang bitawan yung responsibilidad sa National Commission of Senior Citizen. Mag-ayos po tayo. Hindi po kaya ng DSWD ang issue ng senior dahil hindi lamang po social welfare ang issue ng senior. Marami po tayong issue. Health, environment, employment. Hindi po alam ng DSWD yan. Ibigay natin sa isang specialized agency na ang tutok niya ay sa senior citizen lamang. Ang DSWD, ang dami niyang hinaharap. Lahat ng sektor hinaharap niya. Meron na tayong ahensya para sa senior citizen. Ilagay na natin doon lahat ng specialty, pati budget, para hindi magulo. Baka mamaya gagamitin lang ang politika, yung pera ng social pension na yan at saka universal pension. Alright. At least doon sa Commission of Senior Citizen ay hindi tayo mawawala dahil alam natin, tukuy natin kung saan at sino. Okay. Sige. Ka Floro, maraming salamat po sa oras at it's nice talking to you with you again ngayong araw na ito. Thank you po sa binigay niyong oras sa amin. Salamat, Ka Joel. Thank you for giving us the opportunity to voice our... Apo, maraming salamat po. God bless. Thank you. At sa mga senior citizens po natin,